Sumayaw. So makikita natin yung plano. Oo, tapos itong Amir, Ah. lagi kami nagtatalo. Mainit hapon po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang buhat ng bawat isa? Yung araw po ay tapos na klase ng mga bata at ito po si si Ma'am Leila, ang ating BFF. Hola, good morning. Good morning. Kumusta po ang lahat? Mahinahon. Mahinahon. Kalmado. Kalmado. Bawal sumigaw. So ayan, ikakabit mo natin yung ating ano doon? Microphone. So ayan po mga amigo, nandito po tayo sa may canteen at katatapos na ng klase ng mga bata. So medyo matagal po akong hindi nagpunta dito sa kadahilanan po na busy po si Kuya Raul. So marami tayong inaayos na permit at parang hindi maganda yata yung parang ang itim natin, di may BFF. Hindi maganda lighting. Hindi maganda lighting. Kaya mo na ako kayo na yan. Ang tagal kong hindi nakapag-update sa mga bata. Naku po, ano ba nangyari sa mga bata? Okay pa ba? Ano ba nangyari? Ano kasi niya, estudyante niya si Alima, si Misma, si Amir, si Bibian. Yung dalawang, si Sophie lang ang hindi. Si Sophie lang ang hindi. Tapos teacher ka sa science, no? Nila Sa mga bata. So, tatanungin pa natin mga amigo anong update sa kanila. Umpisahan natin kanino ka natin uumpisahan? Sa pinakabata. Sa pinakabata, oo. Mabilis na video lang to. O, sige. Kay Alima. Kay Alima. Ano po ba ang balita kay Alima? Kasi wala na rin pong balita. Ang nangyayari lang, yung mga exam lang. Yun lang ang nakikita ko sa kanila. Pero, yung interaction sa mga During classes, yung wala akong idea. Kaya kahit sa di ba hindi naman kita namin message about doon. Hindi kami nagkakausap masyado kasi busy po talaga. So ito lang yung pagkakataon na tapos ng klase, kaya pwede natin siyang ma-interview. So okay naman 'yon, okay naman daw sa principal at saka okay naman dito dahil wala namang batang involved, wala namang batang nakikita. So iniiwasan lang natin yung sa mga privacy na yan. So ano Ma'am Leila, kumusta na si Alima? Si Alima, kasi ang klase ko sa kanila every Wednesday to Friday. Wednesday to Friday lang yung schedule ko sa kanila. Tapos, 50 minutes ang klase namin. Si Alima talagang siya, mapag-engage dun sa mga lesson. At saka talagang, kumbaga, tinatry niya talaga yung best niya, paipakita niya yung kakayahan niya kahit though mahiyain pa ng konti dahil sa language nga nila. Pero makikita mo sa kanya na susumikap naman siya doon sa lesson niya. Tapos, nag-participate. Nagtataas ng kamay? Magbabasa or magbibigay ng mga... nagbabasa na rin? Oo, maganon. English naman English? Kaya, kaya naman niyang makipagsabayan na hindi naman sobrang left behind siya. Tapos, minsan, may mga times na mahiyain pa rin naman, gano'n. Pero normal lang naman dahil sa mga bata, gano'n. Na hindi masyado pang ganun kabibo dahil nga hindi naman niya kayang express talaga yung niya, yung sarili niya. Pero ang mabuti doon, mainam doon, is yung kapag magkakopy sila ng mga lecture, isa siya doon sa nauuna din na nakakatapos, ganyan. Tapos focus lang siya. Matahimik lang siya doon, nagkakopy, gano'n. Pero makikita mo, hindi naman malikot. Hindi naman malikot. Pero nakikipaglaro? Nakikipaglaro. Nakikipaglaro. Marunong siya makipag-socialize doon sa mga klase niya. Ayun. Tapos, hindi pa namin naipapaquiz yung quiz nila kasi nga, dahil 3 days pa lang kami na nakikita. Tapos, nung naapektuhan pa nung walang pasok, gano'n. Yung time namin, hindi talaga dire-diretso. Pero this week, or this coming week, mag-quiz na kami. Mag-quiz na kayo? Oo. Tapos, ito, kay Amir, kay Misma naman, dahil advisory ko sila, nakikita ko napakadami nilang friends. Friends na nila halos lahat ng mga kaklase. Si Misma at si Amir? Oo, silang pareho. Paano sila nakipag-communicate? Nanggugulat nga ako, sila magkakausap, magaling yung mga klase. Nag-i-English sila. Tapos, yung mga bata din, sa bahay, inaaral nila yung some words na pwede nilang i-communicate Spanish. Tapos yung bata kahapon sabi ni teacher, may natutunan na akong isang phrase, gano'n. Tapos parang tinuturuan din ni Misma. Tapos baka mga bata rito matuto mag-Spanish. Hindi, ang ginagawa nila, yung Spanish,
anong tawag dito, i-explain ni Misma ng Spanish or sasabihin, sila naman magkakaintindihan, papa-English nila kay Misma. Nagkapalitan eh. Palitan. Oo, tapos Mga bata tumutulong na rin, ano? Oo, magagaling sila. Tapos ina-help nila pagka sa Tagalog or English na may mga papasagutan yung teacher, ina-assist nila yung dalawa. Ina-assist nila. O, ituturo nila kung ano yung uunahin doon. Hindi naman yung sagot, pero gano'n, nakakasagot sila. Tapos malaking help yung scanner. Yung scanner, meron po kasi silang scanner na tinatawag na para ma-translate sa English, no? Oo, maganda yung yung tawag dito, yung scanner. Kanina namin ikinwis yung sa science namin. Tapos di syempre allowed ba silang gumamit ng ganun? Oo, kanina, ayun, ini-scan nila, tapos mabilis silang nakakasagot. Pwede yung ganun? Sa kanila, habang nag-quiz. Oo, pwede naman. Pwede naman, kasi syempre, paano din namin yun. Instead na gagamitan pa namin na magpo-produce kami ng Spanish, sila, at least, may self-support nila yun. Allowed naman yun. Oo, hindi naman siya, para maintindihan din nila. Hindi na si teacher ang mag-i-explain sa kanila. Mas magiging, fair para din sa iba na. Sa ibang pair. Oo. Basta pair lang. Sabagay, tanong lang naman eh. Oo, question lang naman. Wala naman din answer na doon. Tapos, di ba may practice kami kada hapon ng sayaw. Tuwan-tuwa ako kasi si Misma, di ba gustong-gusto niya yung nagsasayaw. Ayun, siya. Parang hindi naman nahihiya? Hindi nahihiya. Siya yung parang doon. Talagang siya pinakaganado. Ganado? Siya pinakaganado, sumayaw. So makikita natin yan sa Oo, tapos itong Amir, lagi kami nagtatalo. Bakit? Masakit daw ang paa, ayaw mag-ensayo. Naku po. So ang title nito, Amir nakikipagtalo sa teacher. Tinatakbuhan ako, tinataasan ako. Sabi, no, tinuturo yung paa. Tinuturo yung paa, sakit daw Masakit daw, huhubad ka ng shoes. Ipinapakita pa sa akin yung shoes, tumigil ka. Sabi ko, Makukulitin. Makulit, pero Pero nakikita mo ba sa kanila na talagang porsigido naman mag-aral? Porsigido naman sila mag-aral. Kasi, yun nga lang ang nagiging, parang yun yung nagiging sa akin, yun yung para sa akin, yung bubuhay ng loob mo. Bubuhay na para, sige, diretso tayo. Wala tayong alam susuko. Hindi ko kayo susukuan. Yung gano'n. Kasi minsan, down ako, di ba? May mga pagkakataon na meron bang kinapupuntahan? Oo, minsan down ako. Tapos minsan pakiramdam ko, kaya ko pa ba, mga ganyan. Pero pag nakikita ko kasi yung mga exam nila, yung sa notebook nila, nakikita ko na matataas. Oo, talagang kahit pa paano, nakakasabay sila. Hindi man yung sasabihin mo na todo-todo yung talagang nag-i-excel sila. Oo, yung ma-adjust nila yung sarili na. Yun yung malaking bagay. Malaking bagay, kaya ako nagpapatuloy din ako sa kanila. Pero sabi ko nga, wala naman sukuan, ganun talaga. Kasi siyempre, marami din akong pinagdadaanan. Hindi lang, siyempre sa pagbablog, sa pamilya nila, kailangan i-condition mo yung bawat isa, yung mga ganun. Ang dami mo din kasing... Marami kong iniintindi rin sa buhay. Pero pagka nakikita mo kasi na mataas yung naging score nila, like Alima, may natututunan sila, yun. Kaya nga, ano yung kapag halimbawa, during walang walang bakante o pagka wala silang ginagawa. Wala silang ginagawa. Ano yung napapansin mo sa kanila? Sila kasi pininadalaw din ng ibang grade level. Madami talagang gustong makipagkaibigan sa kanila. Marami. Oo, yung makapag-hi lang sa kanila. Tuwa yung mga bata. Totoo, pinupuntahan sila sa classroom, sinisilip. Pagka nakapag-hi ng ganyan sa kanila, okay na. Tapos pagka nakapag-hi na to si Misma, aalis na yung mga bata. Tapos sasabihin ng mga bata, gusto nilang maging kaibigan, gano'n. Kaya tinatry din nila na laging nilalapitan yung mga bata. Ikaw, kamusta mo si Bibian? Si Bibian, ito ang, parang feeling niya talaga, fluent ako sa Spanish. Lagi niya akong kinakausap ng Spanish. Ngayon, ini-English ko, yung ganun. Kung ano yung pagkakaintindi ko, ini-English ko yung sinasabi niya. Tapos pagka nag-yes, nagkakaintindihan kami. Tapos, lagi siyang, doon, every morning, natutuwa ako kay Bibian. Pumapasok yun, kahit magkaiba kami ng classroom, di ba, hindi ko naman siya advisory, magmamano. Nagmamano? Oo, kahit kasi kahit hindi ko siya advisory. Pupuntahan niya ako kusa. Oo, marespeto, no? Oo, tapos Ang laki na ng pagbabago ni Bibian ngayon. Oo, malaki na yung pagbabago. Yun, tapos pagka Pero sa klase wala tayong naging problema sa klase sa kanila, no?
sa ugali nila sa loob ng klase. Sa loob ng klase, Hindi, wala eh. Oo. Yung kakulitan nila siguro sa bahay kasi nga Oo, sa bahay. doon nila inilalabas. Oo. Alam nila kung paano Dito sa kumilos klase. dito ng dahil dito sa school dapat natuto lang Hindi naman sila mag-aral. nagsisisigaw, mga ganon. Minsan siguro pagka out end na Tapos ng sa klase, klase, silang ayun. mga magkakapatid. Sila magkakapatid. Oo, nagkukulitan, ayun. Tapos nakikipaglaro. Normal naman sa mga bata. Dahil hindi Paano mo si Vivian sa school? Sa klase? sa klase, siya, yun, ang pinag-aralan namin about the scientist, yung mga ganon. Alam mo na, pinapadrill ko kasi sila sa whiteboard. Ang ginagawa ni Vivian, nakikipagsabayan. Ay, magsabayan? Oo, tapos sabi kong ganyan, nung nag-quiz, naku, masakit ang ulo, hindi doon kasi siya nag-review, nakita ang score. Kakamot-kamot sa ulo. Sabi ko, magre-review ka kasi next time. Para alam mo yung gagawin mo at nang hindi ka magkakaproblema. Ayun. Okay naman, parang sabi niya, at least natututunan niya. Natutunan. Oo, maganda naman. Tapos makikita mo, yung mga kaklase din ni Vivian, siya, tag dito, sinusuportahan siya, tapos inaalalayan. Makita ko mga magkakaakbay, ganyan, pagka, Sana nga, after ilang months, kahit 1 year, importante makapag-Tagalog at English sila, Yun ang paunti-unti, importante. kahit onti lang, wag Importante. nating pilitin na mabigla sila. Mabigla. Mahirap din kasi na mabibigla din sila at baka mamaya magkaroon naman tayo ng problema na baka kung Tagalog ang sobrang matutunan, o kaya kung puro English, ganyan. Balance lang. Balance lang. Oo. Kaya nga ang iniisip ko naman dito, hindi importante sa akin kung ilang taon sila makapag-English, makapag-Tagalog, mahalaga sa akin matuto. Oo. Kasi nasa process yan eh. Dati, di ba, ginagawa ko, meron translation doon na Ngayon, sinusubukan ko na na lang. Wala nun. Kasi sabi ni principal, para mas magsumikap sila. Nakikita ko naman na same lang din na na-adapt nila, natututunan nila with or without yung translation. Kasi siguro use na sila ng everyday living nila, naririnig nila mga nag-i-English, nagtatagalog. So, tapos Yun ma-adapt nila. Oo, tapos sa mga Kasi PowerPoints napansin ko kasi sa mga klase mo, kahit kilaadin mo, nag-i-English sila talaga. Oo, English naman talaga. Yung nga in-explain ko kay Chamame, sabi ko, Chamame, yung mga bata ka ako doon, nag-i-English ka ako. Yun. Normal ka ako na magtatagalog kasi may curriculum na, may subject na gano'n. So ngayon, okay naman na kay Chamame. Kasi naintindihan na niya. Naintindihan niya na. Kasi, syempre, tao lang si Chamame, magkakamali din. Syempre, nag-expect din siya. Nag-expect din siya. Nanay siya, gusto niya din ang maganda para sa mga anak niya. So talaga maganda lang yun na ipaliwanag sa kanya kung ano talaga yung nangyayari. Ayun. Kaya nga. Yun nga maganda, at least kahit pa paano, alam natin kung yung may progress sa kanila, may development. Meron Hindi naman man sabihin natin na mabilis, at least paunti-unti. Oo, at saka tingin mo, nakikita mo ba sila na masaya naman sa klase? Masaya sila. Masaya. Sobrang sila. Masaya sila. Sabihin mo ngayon na titigil sa klase, baka magwala ngayon. Kaya pala, minsan nga may time na sasabihin, bakit walang pagkina. Sabi ko, walang pasok bukas. Sabi niya, bakit walang pasok? Ganon. Oo. Ganon na sila, hindi na yung kagaya dati na medyo siguro takot-takot pa. Ngayon, pagka sinabi kong walang pasok, kasi ayaw na nila. Oo, mas gusto nila sa school. Na-feel nila na belong sila dito, na walang discrimination, natanggap sila kung sino sila. Siguro nga. Kasi ngayon, pagka sinabi ko, walang pasok ka, Sabado at Linggo, ba't walang pasok? Sana may pasok mo na. Kahit Sabado at Linggo daw, kahit pumasok, walang problema. Mas gusto pa nila na sa school. Kaysa sa bahay. Sa bahay daw, ano daw ang gagawin nila. Oo, kasi nakikita ko talaga, nag-e-enjoy sila. Nag-e-enjoy. Lalo na si Alima. Si Alima na may tingnan natin kung ano yung mangyayari sa may buwan ng wika, di ba? Kasi sa buwan ng wika ipapakita doon yung bawat talent ng mga bata. So kailangan lang natin ng permit o kailangan lang natin ng waiver or kailangan natin ng consent para yun. Oo, siguro yun na lang i-settle mo, lalo na sa klase nitong nila Sophie, ni Alima, dahil pagka nagsayaw sila, hindi may iwasan na mahagip yung bata. So yun ang importante, para mas maganda, walang problema at syempre, hindi lang naman tayo ang nagbibideo dito, maraming mga nagbibideo rin dito, maraming nangingi ng updates, hindi lang ako, mga nanay din, ang pagkaiba lang, binibideo ko. So ayun po mga amigo, salamat po sa update si Ma'am Leila.
At yung updates naman po nito ay lahat naman po ng mga magulang pumupunta naman po sa amin na para manghingi ng updates. Ang kinaibahan lang po ni Kuya Raul Binibidyo. ay binibidyo. Di ba, sabi nga ni, si Ma'am Aiza ata nagsabi noon, ikaw, hindi ko alam kung sa inyo dalawa, sabi nga, may mga nanay pa nga nagme-message, kinain po ba yung pag-food ni pati sa pagkain? Yung food po ba ni ganon, kinain? Ako, di ba? sa klase ko, ganun din. Kung mag-updates pa nga yung ibang nanay, mas ano pa sa akin, di ba? Ako talaga about sa pag-aaral lang. Pero hinahayaan ko sila. Yung iba, naubos na yung food, nainom po ba yung gamot na ibinilin ko, ganyan, nakapagpalit po ba ng damit, gano'n. All throughout the day, meron pong gano'n. Katulad po ni Kuya Ruel, ano po siya, parent po siya ng mga bata. So, meron po siyang karapatan magtanong sa teacher. Ang kinaibahan nga lang po, nakabidyo. Nakabidyo. Para din po sa inyo yan. So, ayun po mga amigo, salamat po sa video na to at God bless po.